Sunod, mga kababayan. Ito din ang ipinangako ni PBBM, mga kababayan. Ipinangako po ito ni PBBM na hindi niya iiwan ang Pilipinas. Ito ha, mga kababayan. Kita ninyo, Manila Bulletin ito, mga kababayan. Manila Bulletin interview kay PBBM. Pakinggan ninyo ang sinasabi. Hindi trabaho at hindi gawain ni PBBM ang atrasan ang problema. Kung may problema, solusyonan. Naging presidente ka pa kung aatrasan mo lang din naman. Tingnan ninyo ang interview ni PBBM sa kaklase ni First Lady Lisa na si Philip Ko Yung-jing. Philip Ko Yung-jing ng Manila Bulletin. Pakinggan ninyo ha ang sagot ni PBBM. If you don't mind, we'll also shift to like obviously what still is on the minds of a lot of people, di ba? Starting from when they started marching on September 21 and even before that, no? You've been credited as being like the whistleblower in terms of all these coast flood control projects that mayors may have been talking about it, but until you mentioned it in the SONA, it wasn't really reaching the level of national discourse, no? But the apprehension in most people's minds now is, what is the end game? I mean, that you were possibly contemplating, and also is what's gonna happen if later on the trail leads to the back. Kita nyo? Ano daw ang end game? Ano daw ang mangyari? Simula nung in-announce ni Pangulong Bongbong Marcos, ang SONA niya patungkol sa flood control project, siya ang pinaka-whistleblower sa buong Pilipinas. So ngayon, ang tanong ng taong bayan, ano ang kahinatnan? Ano ang kahinatnan dito sa kanyang binulgar? Ano ang mangyari? Kasi ang taong bayan ngayon, mga kababayan, nakaabang sa resulta kung sino ang makukulong, paano makukulong, at kailan makukulong, at sino ang mananagot. May nag-comment pa dito, si PBBM daw planderer. Ba't hindi mo itanong kay Joel Villanueva at kay Marcoleta? Yung nilabas ni Chavit, yun ba yun? Yung nilabas ni Chavit na, mamaya pag-usapan natin yan sa sunod kong live. Yung sinabi ni Chavit na si PBBM daw, hinamon niya si Yossi Claire, na ang sabi, may resibo daw, planderer daw si PBBM, sangkot sa kay Janet Napoles. Bakit hindi niya sinali si Marcoleta doon at si Joel Villanueva? Si Chavit may dala newspaper. Pero yung listahan, yung listahan ng korte, asaan yung ano ng korte? Wag yung balita ang ipakita nyo. Kasi ako ngayon, pwede akong magbalita. BBM daw, planderer, sabi ni Chavit. Balita yon. Tapos ilalagay nila sa newspaper. Asaan yung galing sa korte na may plunder case si PBBM? Yan ang mahirap eh. Maglabas ka, newspaper. Iasan yung papel galing korte. Diba? Yan ang mahirap eh. Ako pa nga lang nasusunog. Si Chavit, yung nilabas ni Chavit, ako pa lang masusunog ko na siya. Newspaper yan eh. Dapat ang ipakita niya yung galing sa korte na may kaso si Marcos. Kung walang galing sa korte at newspaper lang, useless yan, chismis lang. Continue. Of your own allies. I think we're already there. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Diba? Bakit daw pag-umpisa si PBBM ng mga ganyan, bakit daw niya umpisahan tapos hindi lang naman niya tapusin? Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, panigurado. Diba? Panigurado. May makukulong talaga. Wala pa namang sasantuhin si PBBM. Ako po'y nananawagan sa mga DDS na nagsabi, yung pinakita daw ni Chavit ang patunay na planderer si Marcos. Tanong ko lang, yun bang pinakita ni Chavit, galing ba sa korte yun? O galing sa balita? Newspaper yun eh. Newspaper yun, pinasirox niya. Pinaprint niya. Dapat ang ipakita niya sa media, yung galing sa korte na may kaso talaga na buhay. Diba? Alam nyo, kahit ako, pwede ko sunugin yun eh. Pakita mo, galing balita. Daily Inquirer, Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin. Yung binalita, nakalagay lang mukha ni Marcos, tas malaking pangalan, kaso na agad. Yung galing sa korte mismo.
Di ba? Hindi yung galing sa newspaper. The reason I brought it up and made it part of the national discourse was quite simply because this could not go on. Because if it kept going, but suddenly discovered how deeply entrenched this entire system was. I mean, there's always been a sniff and the suspicion of corruption in government, the different, but not this scale. That was Diba? the shocking part. And I said, this cannot. Alam nyo, ang galing ng accent ni PBB. So, ayun, mga kababayan. Okay na po ba tayo o hindi? Paki-comment po, mga kababayan. Wala ba? Ayan na ba? Mga kababayan? Okay na po ba? Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mga kababayan, sabihin nyo po sa akin kung hindi okay, ha? Nako po. So ito ay continue natin na yung sinabi ni PBBM, mga It should, kababayan. especially in terms of public service. Well, I mean, I know there are many who applaud you really for that, but I also worry sometimes, does resigning absolve people of culpability? No, Okay, that's not sufficient. that's very good to hear. Oh no, that's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage that has been caused. Not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So we'll keep pushing. Have you seen those ads with the Kita blue guys? ninyo, mga kababayan. Have you seen those Ah, ads with the blue guys going Ang left sabi to ni right, getting the PBBM, gates and shooting enemies? paano Every mo time I iiwan? download it, it's totally fake. Yung katulad sa pangyayari. Maraming namatay sa nabahaan, maraming apektado sa baha, maraming ninanakawan. 'Di ba? So, paano mo daw iiwan ng ganun-ganun na lang? 'Di ba? Paano mo daw iiwan ng ganun-ganun na lang, mga kababayan? Palundag-lundag. Kita ninyo, mga kababayan. Kaya sabi ni PBBM, mga kababayan, kaya sabi ni PBBM, hindi naman sabi ni PBBM, hindi ko iiwan. Hindi ko pababayaan. Diba? Diba? Okay naman ang boses ko. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yun ang sinabi ni PBBM sa kanyang interview ni Philip, Ko Yunjing. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, si Philip Ko Yunjing ay isa po sa kaklase ni F. Elisa, mga kababayan. Diba? Sa totoo lang, abangan po natin yan, mga kababayan. Yung issue na yan. Abangan po natin kung ano mga susunod na kabanata. Abangan po natin. Laka. Ako, kinakabahan na ako, mga kababayan. Sabi nga ni Aimee, binatikos nga ni Aimee, mga kababayan. Ang sabi ni Aimee, bungit si Buying talaga, sure ka, okay ka pa ba? Alam mo, Aimee, sa totoo lang, Senator Aimee, nagpapahalata ka lang na inggit ka. Nagpapahalata ka lang na inggit ka sa kapatid mo. Itabi mo yung inggit. Yung inggit, yan yung pinakamalaking sakit sa Pilipinas. Hindi cancer ang sakit sa Pilipinas, kundi inggit. Hayaan mo kung ano man ang desisyon ni Marcos, Aimee. Kasi dapat ikaw yung tumakbong presidente. Ako Yunhing pa? Kuyunhing ba ang pagbasa niyan? Dapat, ikaw yung tumakbong presidente. Diba? Kasi, gusto mo mangyari, kung anong desisyon ng kapatid mo, hinahadlangan mo. Diba? Di dapat ikaw na lang nagpresidente nun, kayo dalawa ni Sara, ewan ko lang kung nanalo ka. Diba? Basta yun ang sabi ni PBBM. Hindi niya bibitawan ang Pilipinas hanggat hindi maibalik sa tao
ang will of justice. 'Di ba? Hindi niya, sabi niya, how could you live? Bakit daw, paano daw niya iiwan? Paano niya pababayaan yung ganun? Paano siya bababa sa pwesto? Kung iiwan na lang niya ang Pilipinas na ganun-ganun na lang. 'Di ba? Nako po, mga kababayan. Diyos ko, alam niyo, sa totoo lang, maraming magbabago sa ating bansa. Yan. Leonie Jones, maraming salamat po sa iyo. At sa yung super chat, you make my day, Ken. Kasi ang galing-galing mo kasi, naaliw ako sa iyo. At kasi naman totoo mga pananaw mo at sinasabi mo. Actually po, Leonie Jones, silo po, tama naman po yung sinasabi ko, sa totoo lang. Bobo lang talaga ang hindi makakaintindi. Uulitin ko po, ang barangay chairman at ang kagawad mag-away, hindi mananalo ang kagawad. Barangay chairman ang kalaban niya. Ang vice president at president mag-away, hindi rin mananalo ang vice president. Bakit? Presidente kaaway niya. Sabi nga ni Lisa Marcos, kung kaya nilang gumawa ng ganyan, take note, presidente ang asawa ko. We can do whatever we want to do. Presidente ka, ikaw yung pinaka-powerful sa isang bansa. Ikaw yung pinaka-makapangyarihan. Kahit ngayon nga, sabihin mo, isara mo yan, sara mo yan. Kahit ngayon nga, sabihin mo, hulihin mo yan, mahuli yan eh. Di ba? Presidente yan eh. Take note, kayo mga DDS politician, hindi kayo miyembro ng X-Men. Di ba? Maniwala ako, kung miyembro ka ng X-Men, kaya mong banggain yung pader. Kung miyembro ka ng X-Men, kaya mong mawala, hindi ka namamatay, nag-iiba ka ng anyo. Di ba? Diyos ko, Eugene, apelyido, paiyuta, putang ina, ang pangit ng apelyido. Mga DDS, aminin yung bobo talaga kayo. Diba? Presidente ba naman kakalabanin nyo? Tang-ina nyo kung saan nyo pinulot yung utak nyo. Presidente yan! Kakalabanin ninyo. Anong laban ninyo? Tang-ina nyo. Diba? Dito pa nga lang sa channel ko. Ako lang to, nagko-comment ka ng masakit dyan. Anong mapapala mo kung i-hide kita? Diba? Yan ang isipin ninyong mga DDS. Nagla-live ako, nagsasalita ako, mangbabash ka. Pag i-hide kita ngayon dyan, may magawa ka? Ganun ang presidente. Nasa power ka eh. Ikaw ang may control ng lahat. Pag i-off ko yung live ko, lahat kayo dyan mawawala. Ganun yun. Na, alam mo Eugene, syupaw man ako sa iyong paningin, hiyang-hiya naman ako sa nawong ni Baste. Anak ka ni Digong, pero kamukha mo si Max Alvarado. Kita mo yan. Diba? At least di ako addict. Hindi ako sinakay sa helicopter, hinulog sa samal. Diba? Hindi ako namumugbog ng sheriff. Tignan ninyo yung sheriff, nagpatupad lang ng batas, binugbog. May mali ba ang sheriff? Diba? May mali ba ang sheriff? Ang sheriff sumunod sa korte, hinanap, sinuntok. Sino ang mali? Diba? Isipin nyo yan. Tapos tuwang-tuwa sila, ang galing nanuntok, ang galing nanuntok. Kita nyo yan. Totoo yan. Ang sheriff sumunod lang sa utos ng Korte Suprema. Sinuntok. Tapos yung nanuntok pa ang tama, saan ka nakakita? Ang inang yan. So yun lang yung aking reaction ngayon mga kababayan. Sabihin ko sa inyo, si Digong wala ng pag-asang umuwi. Si Sara, the end is near. Yun lang yun. Tapos ang usapan. Alam ko mga DDS, bubo kayo pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Tignan nyo na lang ang sunod na kabanata. Di ba? Ay nako. Maraming mamamasyal ng China. Di ba, Nanay Minda Valdez? Maraming mamamasyal ng China. Di ba?
So yun lang mga kababayan, maraming salamat po.